sa isang tuyot at tila walang buhay na disyerto sa Peru. May isang lihim na sining na tanging kalangitan lamang ang ganap na nakakakita. Mga guhit sa lupa, malalawak, mahaba, at may hugis. Tila ginawa para sa mga nilalang na hindi nabubuhay sa lupa, kundi sa himpapawid. Ang tanong, sino ang gumawa ng mga ito, at para kanino? Ang mga Nazca Line ay isa sa pinakahiwaga at pinakakakaibang pamana ng sangkatauhan. Isang sining na isinulat hindi gamit ang tinta, kundi mismong lupa ng mundo. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Sa Timog Peru, may isang lugar kung saan tila walang ibang makikita kundi buhangin, bato, at init ng araw. Ngunit kapag ika'y sumakay sa eroplano, biglang maaaninag ang mga nilalang, isang ibon, isang ahas, isang higanteng unggoy. Nasa lupa, gumuhit ng daan-daang metro, at tila isinulat para sa langit. Ang mga Nazca Lines, isang mensaheng nakaukit sa kalikasan. Pero ang mas nakabibighani, wala ni isang patunay ng kahit anong pag-akyat, drone, o satellite noong panahong iyon. Paanong nagawa ito ng sinaunang tao? Ang Nazca, isang sinaunang sibilisasyong namuhay humigit kumulang 1,500 taon na ang nakalipas. Tahimik silang nanirahan sa lamba, sa gilid ng bundok, sa gitna ng tigang na kalikasan. Subalit sa kabila ng kakulangan sa ulan at tubig, nagtagumpay sila. May sistema silang irigasyon na kumukuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Gumagawa ng telang pinong-pinong parang modernong embroidered, at may sining silang higit pa sa imahinasyon ng tao. Ang mga linya ng Nazca. Walang satellite, walang GPS, walang tower o kahit bundok na mataas para makita ang kabuuan. Pero nagawa nila ang daan-daang metrong mga hugis, eksakto, pantay, proportion. Parang inukit gamit ang panukat ng isang arkitekto. Ang sikreto, isang grid system. Gumamit sila ng lubad, patpat, at marker, lumakad sa disyerto na parang gumuguhit ng mapa. Isang hakbang, isang linya. Isang sining na isinagawa hindi lang ng isa, kundi ng buong komunidad at marahil daan-daang taon. Hummingbird, gagamba, isda, unggoy at tao. Mga hayop na lokal, at may ilan, tila galing sa imahinasyon. Bawat hugis ay tila may kahulugan, paniniwala sa mga Diyos, paggalang sa kalikasan, pagkilala sa ugnayan ng langit at lupa.
May ilang linya na diretso at tila walang hanggan. Parang daan. Pero papunta saan? Sa mundo ba ng mga Diyos o sa kabilang buhay? Maraming teorya ang lumitaw. Isa raw itong kalendaryong astronomical, sumusunod sa araw, buwan, at bituin. Ang iba'y naniniwala, ito ay ritual para humiling ng ulan sa gitna ng tagtuyot. May nagsasabi, daanan ito ng seremonyal na prosesyon, konektado sa espiritual na paniniwala. Pero, may ilang naniniwala, hindi tao ang gumawa nito. Mga linya para raw sa mga nilalang mula sa ibang mundo o mga alien. At ang mga guhit, mga marka para sa kanilang sasakyang lumilipad. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan. Noong 1920s, sa panahon ng pagsisimula ng aviation, isang eroplano ang lumipad sa disyerto ng Nazca, at doon, unang nakita sa kabuuan ang mga guhit sa lupa. Pero ang tunay na bayani, isang German mathematician na si Maria Riemann. Buong buhay niyang inalay sa pag-aaral at pagbibigay proteksyon sa mga linya. Nagtayo ng mga poste, nagmarka ng ruta, at nagturo sa mundo tungkol sa kahalagahan ng Nazca Lines. Dahil sa kanya, naging pandaigdigang panganang kinikilala ang mga ito. Ngunit kahit nakasurvive sa libong taon ng bagyo, lindol, at hangin, ang tunay na banta ngayon ay tao, polusyon, pagmimina, turistang walang pakialam. May mga bahagi ng naapektuhan, ngunit may pag-asa. Sa tulong ng gobyerno ng Peru, mga siyentipiko, at mga katutubo, patuloy na binabantayan at iniingatan ang bawat guhit. Kaya noong 1994, naging bahagi ito ng UNESCO World Heritage Sites. Ang Nazca Lines ay higit pa sa guhit sa lupa. Ito ay panawagan mula sa nakaraan, isang mensaheng naghahanap ng makikinig. Isang paalala na ang tao ay lumikha hindi lang para mabuhay, kundi para umunawa, maniwala, at magmahal. Ang mga guhit na ito ay hindi lang obra, kundi panalangin, panaginip, at pakikipag-ugnayan mula sa lupa patungong langit. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.